Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. At palakpakan po natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo o tinatawag po natin itong Pentecostes. Tandaan natin ang pagdiriwang ng Pentecostes ay 50 araw pagkatapos ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nga sa araw din na ito, tayo din ay nasa huling araw na ng ating tinatawag ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bukas, babalik na muli tayo sa pangkaraniwang panahon. Ang atin pong Paschal Candle, makikita natin muli sa ating mga binyagan, sa ating mga baptistry. Babalik na po tayo sa pangkaraniwang panahon. Pero nawa, sa pagbalik natin sa pangkaraniwang panahon, sana may bit-bit tayo. Sana may dala tayo. At ano ang bibit-bitin natin? Ang mga bagay na naituro sa atin ni Jesus. Ang mga mensahe sa atin ni Jesus nang siyang muling nabuhay. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala po sa atin ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Kung titingnan po natin ang Espiritu Santo, ay merong mga kakayanan na pwedeng mangyari sa buhay natin. At kung ipapaliwanag po natin ang lahat ng kakayanan ng Espiritu Santo, naniniwala po ako na hindi matatapos ang misang ito, ni hindi nga matatapos ang araw na ito. Sa sobrang dami natin pwedeng mapagnilayan patungkol sa pagkilos ng Espiritu Santo. Pero hayaan po ninyo na sa pagninilay na ito, dalawang bagay po ang magandang tingnan at mapagnilayan. Paano nga ba kumilos ang Espiritu Santo? Una, ang pagkilos ng Espiritu Santo ang magdadala sa atin sa pagbabago. Ulitin nyo nga po yung salita, pagbabago. Sabihan mo nga yung katabi mo, magbago ka na. Sabi nung isa, nakita ko, mauna ka. Sabi, ikaw muna. Pero marahil karamihan sa atin gusto naman talaga ng pagbabago. Pero anong klaseng pagbabago ang dinadala sa atin ng banal na Espiritu Santo? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, nangyari po ito pagkatapos na si Jesus ay ipako sa krus. Pagkatapos si Jesus ay muling nabuhay. At nasaan ang mga alagad? Nagkakatipon-tipon. At sa kanilang pagkakatipon, sabi po doon sa ating ebanghelyo, nakapinit ang pinto, nakasarado ang pinto. Bakit? Dahil puno ng takot, puno ng pangamba sa mga Hudyo, na sila din ay baka hulihin. Pero tandaan natin sa bandang dulo ng ebanghelyo, nang nagpakita ang Panginoong muling nabuhay sa kanila, anong pagbati ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. At kasabay ng pagbati ng kapayapaan, pinagkalooban sila ng regalo ng Diyos. At ano ang regalong ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? The gift of the Holy Spirit. Ang regalo ng Espiritu Santo. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. At nung tinanggap yung kanilang mga alagad, ano ang nangyari sa mga alagad? Mula sa pagkapinid ng pinto, binuksan ng pintuan, pumunta sa iba't ibang lugar at ipinahayag ang mabuting balita. Ipinahayag si Jesus. Sa madaling salita, anong pagbabago ang ipinagkaloob ng Espiritu Santo? Sa pagiging takot sa pagpapahayag kay Jesus,
ang Espiritu Santo ang nagdala sa kanila upang maging matapang, maging malakas ang loob sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, sa araw ng Pentecostes, sa lugar na kanilang pinagkakatipunan, iba't ibang tao ang naroon mula sa iba't ibang lahi. Pero ano ang naging dulot ng Espiritu Santo sa kanila? Nanggaling man sila sa iba't ibang pinanggalingan, meron man silang iba't ibang lengguwaheng sinasalita, pero sa tulong ng Espiritu Santo, sila ay naging isa. Mula sa hindi pagkakaintindihan, ang bawat isa ay nagkaisa. Sa madaling salita mga kapatid, yaan ang dinadala ng Espiritu Santo. Pagbabago. Pagbabago sa ating kalooban mula sa pagiging takot at ngayon handang ipahayag ang mabuting balita. Mula sa pagiging kawat-watak-watak, mula sa pagiging magkakaiba, ngayon ay nagkakaisa. Pagbabagong ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga maganda mga kapatid sa puso natin, kung sa tingin mo, ikaw ang nagiging dahilan ng away sa inyong pamilya, magdasal ka sa Espiritu Santo. Kung sa tingin mo, ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang inyong pamilya, ang inyong mga kamag-anak dahil sa iyo, magdasal ka sa Espiritu Santo. Kung sa tingin mo, dahil sa iyong sarili, kaya madaming nagkakagulo sa inyong komunidad, sa inyong barangay, hayaan mo ang Espiritu Santo ang kumilos sa buhay mo. Dahil ang Espiritu Santo ang magpapabago sa iyo. Kaya mga kapatid sa araw na ito, kung sa tingin mo, wala ka ng tsansang magbago. Kung sa tingin mo, wala ka ng pag-asa sa pagbabago, maniwala ka sa Espiritu Santong magdadala sa atin ng tunay na pagbabago. Dahil ang pagbabago sa lipunan, nagsisimula sa pagbabago ng sariling kalooban. Uulitin ko po yun ha. Kung gusto natin ng pagbabago sa lipunan, kung gusto natin ng pagbabago sa ating kinikilusan araw-araw, nagsisimula po ito sa pagbabago ng kalooban. At sino ang tutulong sa atin? Tanggapin natin ang regalo ng Diyos. At ang regalo ni Jesus para sa atin ay Espiritu Santo. Pangalawang bagay, hindi lang pagbabago ang ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang idinadala din sa atin mga kapatid ng Espiritu Santo ay buhay. O pwedeng sa ibang pagbigkas, buhay. Magkaiba kasi yun, di ba? Pag sinabi nating buhay sa Ingles, life. Pag sinabi nating buhay, ano ba yon? Alive. Di ba? At yun marahil ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Tandaan natin nung nilikha ng Diyos ang tao, doon sa second account of creation, paano po ba inilikha ng Diyos ang tao? Di ba hinulman niya sa pamamagitan ng putik? At nung pagkahulman ng Diyos sa putik, ano ang ginawa ng Diyos? Hiningahan ang tao. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. At yun ho ang Espiritu Santo na kumikilos sa ating mga sarili. Kaya nga kapag ang tao ay humihinga, ibig sabihin po nun, ang tao ay buhay. Kaya tingnan niyo po yung katabi ninyo.
Humihinga pa ba? Buhay pa ba? Ano? Kasi kapag hindi na yan humihinga, ibig sabihin wala yang buhay. Dahil yun ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pero meron din mga taong nagsasabi sa atin, Father, may mga tao naman na humihinga, pero wala namang buhay. They have life, but they are not alive. Di ba may mga taong ganyan? Yung kasama mo maghapon, pero parang hindi mo naman kasama. Yung parang walang pakiramdam. Yung parang walang, ano ba to? Tao ba to? Sa termino natin, yung mga taong boring kasama. May kilala po ba kayong ganyan? Yung boring kasama. Parang pagkasama po siya, napakahaba ng oras. May kilala po ba kayong ganon? Bakit? Nandoon yung buhay, pero walang buhay. At sino ang nagbibigay ng buhay? Tandaan natin, ang Espiritu Santo na bumaba mula sa langit ay sumisimbolo sa isang apoy. At ang apoy ang nagbibigay ningas upang gawin natin ng makabuluhan, nag-uumapaw, nag-iinit ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Sa Tagalog, sa Ingles, passion. When we do things in passion, we allow always the Holy Spirit to work in our life. Kaya nga magandang tingnan po yan sa buhay natin, mga kapatid. Sasabihin natin, nakakapagod ang buhay. May mga magulang na magsasabing, nakakapagod ang maging magulang. Sasabihin naman ng mga anak, nakakapagod ang maging anak. Nakakapagod ang maging estudyante. Nakakapagod ang magtrabaho. Nakakapagod ang mga bagay na paglilingkod na ginagawa natin. Dahil lahat naman napapagod. Pero saan tayo kumukuha ng lakas? Upang lahat ng bagay na ginagawa natin ng bigay todo, ng may lakas ng loob, ng nag-aalab at nag-aapoy. Sino ang magbibigay sa atin nun? Ang Espiritu Santo. When you do things, you must do things with passion. And you can only do things with passion if you allow and receive the Holy Spirit to work in your life. Kaya kapag napapagod ka na bilang nanay, napapagod ka na bilang tatay, napapagod ka ng maglingkod, magdasal ka sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay sa iyo ng lakas. Tandaan natin, mga kapatid, ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero ang Espiritu Santo ay ipinangako sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ang pangako ng mahal na pong Jesus Nazareno? Magdadala siya sa atin ng tutulong sa atin. Magpapadala siya sa atin ng Espiritu Santong gagabay sa atin upang maging maayos ang buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo. Tanggapin po natin ang Espiritu Santo na magpapabago sa buhay natin. At ang pagbabagong ito, magdudulot sa atin upang tayo ay maging tunay na malapit sa Diyos. At sa ating pagiging malapit sa Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Espiritu Santo ang ating gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagbaba ng Espiritu Santo ay hindi lamang pong isang tagpo. Ang pagbaba po ng Espiritu Santo
ay dapat isang pamumuhay na dapat natin dinadamhin sa ating buhay at tunay na sumasa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, uulitin ko po ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tanggapin mo ang Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Puspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon yung nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binoong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bagay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin na iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at dinggin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia! Alleluia! Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos.